Sa kwentong Ang Sumpa sa Palengke, si Minerva, isang tindera ng isda sa isang palengke, ay naging biktima ng inggit ng kanyang kapwa-tindera. Magandang araw po. Halina at simulan natin ang bagong kwento na hatid ko sa inyo mga giliw kong taga-subaybay. Kabanata 1, Ang Pintuan ng Inggit. Madilim pa nang magising si Minerva. 3:00 pa lang ng madaling araw, ngunit parang huni ng orasan sa kanyang dibdib ang tibok ng puso niya, isang pangkaraniwang umaga, ngunit may kung anong hindi maipaliwanag na bigat sa hangin. Tumayo siya sa kanyang banig. Tahimik na kumilos habang natutulog pa ang kanyang 8 taong gulang na anak, si Denden. Tinakpan niya ito ng kumot bago lumabas ng bahay, dala ang kanyang plastik na banyera at timbangan. Tulad ng dati, pupunta siya sa pier upang bumili ng sariwang isda mula sa mga mangingisda. Habang naglalakad sa makipot na eskinita patungong kalsada, napansin niyang malamig ang simoy ng hangin, higit pa sa normal. May aninong mabilis na dumaan sa gilid ng kanyang mata, ngunit paglingon niya, wala namang tao. Kinilabutan siya ngunit hindi na lang pinansin. Sanay na siya sa ganito, madaling araw, tahimik, may minsang kaluskos. Nang marating niya ang pier, sinalubong siya ng maaliwalas ng ngiti ni Mang Kaloy, ang matandang mangingisda. Maaga ka ulit, Minerva. Sariwa ang huli namin ngayon. May maya-maya at tamban, gusto mo? Siyempre, Mang Kaloy. Ako na bahala sa timbang, sagot niya sabay ngiti. Mabilis siyang kumilos. Halata ang kasanayan. Makalipas ang 30 minuto, puno na ang kanyang banyera at handa na siyang bumiyahe patungong palengke. Sa palengke, hindi pa man lubusang sumisikat ang araw ay may pila na sa kanyang pwesto. Ang mga suki niya ay sabik sa kanyang paninda, hindi lang dahil sariwa, kundi dahil kilala si Minerva sa pagiging patas sa sukat at presyo. Minerva, parang ikaw lang ang may matinong maya-maya ngayon, sabi ni Aling Bebang. Nga, sa iba puro bangus na malambot na. Sayang bayad, sabat pa ng isa. Ngunit sa dulo ng pasilyo, may isang pares ng matang nakatitig sa kanya, matatalim, mapanukso, puno ng galit. Si Aling Lagring. Tahimik lang itong nakaupo sa kanyang pwesto. Ilang araw na nitong hindi nauubos ang paninda. At habang tinitingnan niya si Minerva na tawa ng tawa sa mga suki, unti-unti itong napapangiwi sa galit. Sa mga oras na yon, hindi alam ni Minerva na may mga salitang binubulong si Aling Lagring sa ilalim ng kanyang hininga. Kung anong meron ka mawawala rin yan. Gabi. Sa kanilang bahay, habang pinapatulog si Denden, biglang napahinto si Minerva. May naamoy siyang hindi pangkaraniwan, parang sunog na buhok o nabubulok na isda. Naghanap siya sa paligid pero wala siyang makita. Binuksan niya ang bintana, mas lumakas ang amoy. Nilingon niya ang labas, wala ring tao. Napatingin siya sa ilalim ng papag. May maliit na supot. Dahan-dahan niya itong binuksan. Laman nito. Butil ng bigas na may dugo, isang piraso ng papel na may nakasulat sa hindi niya mabasang wika, at isang ginupit na bahagi ng kanyang litrato, sunog ang gilid. Napaatras siya sa gulat. Nanginginig. Parang may malamig na kamay na biglang humawak sa kanyang batok. Hindi ito normal. Bulong niya sa sarili. Lumapit siya kay Denden, yakap ito ng mahigpit. Hindi niya alam, ito na ang simula ng mas malalim na bangungot. Isang bangungot na may pangalang hindi niya alam kung paano lalabanan, inggit. Kabanata 2, Unti-unting pagkawala. Maaga pa rin ang gumising si Minerva kinabukasan. Subalit sa halip na sigla, parang may nakadagan sa kanyang dibdib. Mabigat ang ulo niya. Nanlalambot ang katawan. Akala niya ay simpleng pagod lang. Siguro kailangan ko lang ng pahinga, mahina niyang bulong sa sarili, habang pinilit tumayo upang ihanda ang mga isda sa kanyang pwesto. Sa paglalakad papuntang palengke, mas napansin niya ang kakaibang presensya sa paligid. Parang may mga matang nakasunod sa kanya, kahit wala namang tao sa likuran. Tuwing lilingon siya, walang makikita. Ngunit ramdam niya ang kilabot na unti-unting gumagapang sa kanyang batok. Pagdating sa pwesto, sinubukan niyang umiti sa mga suki, ngunit iba ang pakiramdam niya, parang may manipis na belo sa pagitan nila, tila hindi siya marinig ng buo. Bigla siyang pinawisan ng malamig. Minerva, ayos ka lang? Tanong ni Aling Bebang. Ha? Medyo sumakit lang ang ulo ko, pilit ng ngiti niya. Ngunit nagsimula ng lumabo ang paningin niya. Naduduling siya. Umiikot ang paligid. Tanghali. Habang pinupunasan ang mga natirang isda, biglang nagdilim ang paningin ni Minerva.
Muntik na siyang madapa kung hindi siya nasalo ni Mang Tonyo, ang kargador. Uy! Minerva! Nagugutom ka yata? Baka low blood, alalang tanong nito. Pasensya na bigla lang akong nahilo, mahina niyang tugon habang pinipilit tumayo. Nagdesisyon siyang umuwi ng mas maaga. Hindi pa ubos ang paninda, ngunit tila hindi na niya kakayanin. Habang binubuhat ang banyera pauwi, sumisikip ang dibdib niya. Parang may malamig na kamay na humahawak sa kanyang puso. Sa bahay. Nang makarating siya, pinahiga niya si Denden at saka siya mismo'y nahiga sa papag. Napapikit siya sa sobrang hilo at sakit ng ulo. Pagdilat niya, gabi na. Ngunit sa kanyang pagkakahiga, hindi na siya makagalaw. Parang may mabigat na bagay na nakapatong sa kanyang dibdib. Sinubukan niyang gumalaw, humingi ng tulong, pero walang lumalabas sa kanyang bibig. At sa gilid ng kanyang mata may nakita siya. Isang anino. Isang babaeng nakaupo sa dulo ng papag. Nakatungo. Nakalugay ang buhok. At unti-unting tumagilid ang ulo nito patungo sa kanya. Minerva. Bulong ng tinig na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Napapikit siya, buong lakas na ipinikit ang mga mata. Nang muli niyang idilat, wala na ang babae. Nawala rin ang bigat sa kanyang dibdib. Napaupo siya, humahagulgol, pawis na pawis. Kinabukasan. Hindi siya nakapasok. Nangangatal ang kanyang tuhod. Namumutla siya. Tinawagan siya ng ilang suki, nag-aalala kung bakit hindi siya dumating. Sa kanyang mesa, nakahain ang agahan ni Denden. Ngunit hindi niya ito makain. Wala siyang gana. Pakiramdam niya'y pinanlalamigan siya kahit tirik ang araw. Lumipas ang 3 araw na hindi siya nagtinda. Lalong lumala ang kanyang pakiramdam. Mas lumalim ang eyebags niya. Para siyang kinukuyom sa gabi at binabangungot sa umaga. At gabi-gabi, muling lumilitaw ang babae sa kanyang panaginip. Isang babaeng may maitim na damit, walang mukha, at may hawak na bilaw ng isdang nabubulok. Isang hating gabi, nagising si Minerva sa iyak ni Denden. Nanay, may babaeng nakasilip sa bintana natin, tinatawag ka. Nagtayuan ang balahibo ni Minerva. Lumapit siya sa bintana. Walang tao sa labas. Ngunit sa salamin ng kanyang maliit na aparador, may nabasa siyang sulat sa pawis. Hindi ka na makakabalik. Kabanata 3, ang payo ni Aling Petra. Umaga pa lang, tila may bumubulong na sa tenga ni Minerva. Lumapit ka sa liwanag, lumapit ka bago ka tuluyang mamatay. Pilit niyang ibinabaliwala ito, pero halos 1 linggo na siyang hindi nakakapasok sa palengke. Ang katawan niya'y mistulang pinapatakbo ng takot at panghihina. Si Denden, bagamat bata pa, ay nagsimula ng magtanong. Nay, may sakit ka po ba? Hindi mo na po ako kinakausap minsan. Napahagulgol si Minerva. Ayaw niyang matakot ang anak. Pero pakiramdam niya, malapit na siyang mamatay. Hanggang sa isang gabi, may kumatok. Tok. 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 Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Si Aling Bebang iyon, ang suki niya, dala ang isang mangkok ng lugaw. Minerva, anak, may nararamdaman akong hindi maganda sa'yo. Parang may kung anong nakabalot sa paligid mo, malamig, mabigat. Napatingin si Minerva sa kanya, napaiyak muli. Ako na po ang nagsasabi, kinulam ka, Hija, wika ni Aling Bebang, sabay hawak sa kamay niya. At kilala ko ang makakatulong sa'yo. Kinabukasan, dinala siya ni Aling Bebang sa bundok ng San Roque, kung saan nakatira ang isang matandang albularyo, si Aling Petra. Tahimik ang lugar. Puno ng halimuyak ng insenso at halamang gamot. Nang marating nila ang maliit na kubo, bumungad ang isang matandang babae, puti ang buhok, mapupungay ang mata, ngunit matalim ang titig. Tuloy kayo, mahina ngunit mariing sabi ni Aling Petra. Matagal na kitang hinihintay, Minerva. Nagkatinginan sila ni Aling Bebang. Paano nalaman ng matanda ang pangalan niya? Upo ka, anak. May dala ka ba ng kahit ano mula sa bahay mo? Inabot ni Minerva ang maliit na panyo na may bahid ng dugo mula sa kanyang ilong nang minsang inatake siya ng sakit. Kinuha ito ni Aling Petra at sinimulang ikot sa usok ng insenso. Tumigil ito, biglat na pakunot noo. Ay, mahinang sambit nito. Malakas ang kapangyarihang ibinato sa'yo. Isa itong panlalamig, kulam na dinadaan sa malamig na espiritu. Ginagawa ito upang unti-unting mawalan ka ng gana, ng buhay, ng lakas hanggang tuluyan kang mawala. Nanlamig si Minerva. Sino po ang gumawa nito?
Tahimik si Aling Petra saglit. Pumikit ito at dinampian ng langis ang kanyang mga sentido. Umusal ito ng panalangin. Maya-maya bigla itong bumulalas. Ang kulam ay nagmula sa isang taong malapit sa iyo. Isang taong araw-araw mong nakikita sa palengke, isang taong naiinggit hindi lang sa paninda mo, kundi sa mismong liwanag mo. Napahigpit ang hawak ni Minerva sa tuhod niya. Hindi niya man binanggit, alam niya kung sino ang tinutukoy. Si Aling Lagring. Paano ko po ito maaalis? Nanginginig niyang tanong. Hindi sapat ang dasal lang, Hija. Kailangan natin ibalik ang sumpa. Pero kailangang ikaw mismo ang magdesisyon. Dahil kapag isinauli natin ito, babalik sa pinagmulan ang lahat ng sakit at higit pa. Naguluhan si Minerva. Ibig sabihin mapapahamak siya. Hindi tayo ang husga, sagot ni Aling Petra. Ang espiritu ng liwanag ang magpapasya kung karapat-dapat siyang parusahan. Tahimik si Minerva. Dumukot si Aling Petra ng puting kandila, tinuhog ito ng itim na karayom sa gitna, at iniabot sa kanya. Bukas ng 12:00 ng hating gabi, sindihan mo ito sa gitna ng bahay mo. Huwag kang aalis. Huwag kang lalapit. Hayaan mong ang apoy ang magsalita. Gabi. Tahimik ang paligid. Tulog na si Denden. Dahan-dahan, inilabas ni Minerva ang kandila. Sinindihan niya ito, at sa oras ding iyon, biglang namatay ang ilaw. Mula sa kandila, umangat ang usok. Kumalat sa paligid. At sa usok, may lumitaw na anyo, hugis babae, nakayuko, duguan ang kamay. Ang bintana ay bumukas mag-isa. Sumigaw si Minerva, pero walang tinig na lumabas sa kanyang bibig. At isang tinig ang umalingaw-ngaw. Ipapasa ko sa kanya ang sakit na ginawa niyan. Pagkasabi nito, pumutok ang kandila. Bumalik ang ilaw. Tumigil ang hangin. At si Minerva ay tulala pa rin. Nanginginig. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa isang linggo, nakahinga siya ng malalim. Kabanata 4, ang bunga ng kulam. Umaga. Tahimik ang buong palengke. Isang hindi pangkaraniwang katahimikan ang bumalot sa lugar. Ilang tinderang dati abala sa pag-aayos ng mga paninda ay nakatayo lang, nakatitig sa iisang direksyon, sa pwesto ni Aling Lagring. Siya raw ay umiiyak buong gabi, bulong ng isang tinderang matanda. Hindi daw makakain. Hindi makapagsalita, dagdag ng isa. Dahan-dahan, dumating si Minerva. Mahina pa rin ang katawan niya, pero iba na ang sigla ng kanyang mga mata. Parang may liwanag na muli sa kanyang mukha. Nakalugay pa rin ang buhok, payat, ngunit may lakas na siya upang lumakad sa gitna ng palengke. Huminto siya sa tapat ng sariling pwesto, at sa di kalayuan, tanaw niya si Aling Lagring, nakaupo, nanginginig, at parang bata na pinapakalma ng kanyang anak. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, biglang umiwas si Lagring. May panginginig sa kilos nito, at nang subukang magsalita, wala ni isang tinig ang lumabas. Napag-alaman ng mga tao, na manhid ang dila ni Aling Lagring. At ang mga kamay nito'y nangitim na tila ba nasunog ng apoy. Umiiyak siya, pero tila wala nang makapigil sa sakit na bumabalot sa kanyang katawan. Sa bahay ni Minerva. Pagka-uwi, sinalubong siya ni Denden. Nay, masaya po ako. Ang bangon niyo na ulit. Hindi na kayo mukhang may sakit. Napangiti siya, niyakap ang anak. Anak. Magaling na si nanay. Pagkatapos ay lumapit siya sa altar. Pinagmasdan ang natitirang abo ng kandilang puti. Sa tabi nito, nakalagay ang sulat mula kay Aling Petra na iniabot kay Aling Bebang. Minerva, hindi pa tapos ang laban. Baka may iba pang humihiling ng pagbagsak mo. Ngunit tandaan mo, ang liwanag ng isang ina ay mas malakas kaysa sa dilim ng inggit. Kinabukasan sa palengke. Laking gulat ng mga tao nang muling makita si Minerva na naglalatag ng mga isda. Maaliwalas na ang mukha niya. May ilan pang lumapit at nagtanong. Minerva, totoo ba na may nangyaring masama kay Aling Lagring? Ngumiti lamang si Minerva. Hindi ako ang humusga. Pero kapag may masamang intensyon ka sa kapwa mo, may balik talaga yan. Habang lumalalim ang araw, dumarami na muli ang suki ni Minerva. Mas dumoble pa ang benta niya. Ngunit sa puso niya, may halong kaba at awa pa rin. Diyos ko, patawarin mo po ako. Hindi ko hiniling na siya ay mapahamak, kundi iligtas mo ako't anak ko, mahina niyang bulong habang iniaabot ang sukli sa isang mamimili. Gabi sa bahay. Muling bumisita si Aling Bebang.
Minerva, mabutit nakabalik ka. Pero mag-ingat ka pa rin, anak. Ang taong inggit ay hindi agad natutulog. Minsan, nag-aabang lang ng tamang pagkakataon. Tumango si Minerva. Aling bebang handa na ako. Hindi ko na kayang tumalikod sa totoo. Kung may kasunod man ako na ang lalaban. Ang mahalaga, buhay ka. Buo ka. At hindi ka nagpatalo, sagot ni Aling Bebang, sabay yakap sa kanya. Sa bintana ng maliit na bahay, humampas ang malamig na hangin ng gabi. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na ito dala ng takot, kundi ng panibagong simula. Sa kabilang dako ng palengke, si Aling Lagring nakatambay pa rin sa madilim na sulok. Hindi na nakakapagtinda. Nakaupo, blangko ang mukha. Paulit-ulit na binubulong ang isang pangalang hindi maintindihan ng iba. Minerva. Minerva. At sa kamay niya, may kinakalagkad siyang lumang bilaw, wasak na, at puno ng tuyong dahon. Walang lumalapit. Walang nagtatanong. Dahil kahit walang nagsasalita. Alam na ng lahat kung ano ang kanyang ginawa. Kabanata 5, Mga Multo ng Inggit. Lumipas ang ilang araw, unti-unting bumalik sa normal ang takbo ng buhay ni Minerva. Nakakabalik na siya sa palengke, unti-unting lumalakas ang kanyang katawan. Bumabalik ang kulay sa kanyang pisngi, at muling nadarama ang init ng buhay na dati unti-unting kinukuha sa kanya. Ngunit sa gitna ng pagbangon, may mga kakaibang bagay pa ring nangyayari. Nagsimula ito ng isang gabi habang naglalaba siya sa likod ng bahay. Maliwanag ang buwan at tahimik ang paligid. Si Denden ay tulog na sa kwarto. Habang nagsasabon siya ng damit, biglang umihip ang hangin, malamig at parang may kasamang bulong. Hindi pa tapos. Napalingon siya. Walang tao. Siguro guni-guni lang, bulong niya sa sarili. Ngunit ang balat niya ay nagsimulang magbalahibo. Ang sabong hawak niya ay nadulas at lumubog sa batya. Yumuko siya para kunin ito, ngunit sa kanyang pagyuko, nakita niya ang refleksyon ng isang babaeng nakatayo sa kanyang likuran sa tubig ng batya, duguan ang mata, walang mukha. Napaatras siya. Ngunit sa pagbaling niya, wala namang tao. Napakapit siya sa lababo. Diyos ko, ano to eh? Kinabukasan, dumiretso siya kina Aling Petra. Pagdating niya sa kubo ng albularyo, sinalubong siya nito ng matalim na tingin. Alam kong darating ka, ani Aling Petra. Hindi pa tapos ang kwento mo. Akala ko tapos na. Gumaling na ako. Nagsauli na ako ng kulam. Hindi ba't sapat na yon? Umiling si Aling Petra. Nasira mo ang kulam ngunit hindi ang ugat ng kasamaan. Hindi si Aling Lagring ang puno ng lahat ng ito. Isa lamang siyang sisidlan. Nanlaki ang mata ni Minerva. Sisidlan? May nilalang sa palengke matagal nang nananahan doon. Isang espiritong nabubuhay sa inggit, galit at kasakiman ng mga tao. Matagal na niyang pinaghaharian ang lugar na yon. Dati, napakabait ni Lagring hanggang sa siya'y sakupin ng nilalang na ito. At ngayon, dahil binalikan mo ang liwanag, galit siya. At gusto kanyang hilahin pabalik sa dilim. Napaupo si Minerva. Paano po ako lalaban sa hindi ko nakikita? Hindi mo kailangang makita, tugon ni Aling Petra, sabay abot ng isang itim na sinulid. Kailangan mo lang maramdaman at labanan gamit ang iyong paniniwala. Gabi. Binalot na naman ng katahimikan ang bahay. Si Denden ay muling tulog sa tabi ng altar. Sa kanyang dibdib ay nakasuot ang itim na sinulid na iginapos ni Aling Petra, nagsisilbing pangontra raw sa mga espiritu. Si Minerva naman ay hindi makatulog. Dahil sa sulok ng kanyang paningin, may gumagapang sa dingding aninong tila bumubuo ng katawan ng babae. Hindi ito lumalapit. Hindi ito umaalis. Nanatili lang ito roon, parang nagbabantay. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto sa sala kahit walang hangin. Minerva, isang paos na tinig ang narinig niya. Bakit mo kami tinalikuran? Lumapit siya sa altar. Kinuha ang rosaryo at sinimulang manalangin. Diyos ko, ilayo mo po kami sa kasamaan, sa kadiliman tulungan niyo po kaming manatili sa liwanag. Ngunit habang umiiyak siya sa panalangin, naramdaman niyang may malamig na kamay na dumausdos sa kanyang batok. Napalingon siya, ngunit wala pa ring tao. Doon niya napagtanto. Hindi ito basta kulam. Hindi ito basta inggit. Ito'y isang espiritong nag-ugat sa sama ng loob ng maraming tao, mga nawalan, mga nainggit, mga napuno ng hinanakit.
Isa itong nilalang na sinuso ang enerhiya ng galit at puot. Isa itong multo ng palengke, nilikha ng kasaysayan ng inggitan, siraan, at palihim na masamang dasal. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa palengke. Imbes, pinuntahan niya ang simbahan sa bayan. Mula roon, kinausap niya ang pari. Isinalaysay ang lahat mula sa kulam, albularyo, hanggang sa multo ng inggit. Tahimik ang pari. Ngunit sa dulo, nagsalita ito. Minerva, minsan hindi sapat ang dasal kung ang puso mo'y puno pa rin ng galit. Kailangan mong patawarin si Aling Lagring at lahat ng umapi sa'yo. Doon lang matatapos ang sumpa. Napaisip siya. Sa pag-uwi, huminto siya sa tapat ng bahay ni Aling Lagring. Bukas ang pinto. Walang tao sa labas. Kumatok siya. Tok. 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 Walang sumagot, ngunit may mahina siyang narinig na pag-ungol. Pagpasok niya, nakita niya ang matandang babae sa isang sulok, payat, marungis, tila wala ng katinuan. Ngunit nang makita siya, parang nabuhay ang mata nito. Minerva, tulungan mo ako, hindi ko na po kaya binubulungan ako, gabi-gabi sinasaktan nila ako . Lumapit si Minerva. Nanginig ang kamay niya. Hindi dahil sa takot, kundi sa awa. Hinawakan niya ang kamay ni Aling Lagring. Mainit. Nanginginig. Pinatatawad na kita, mahina niyang wika. At sa saglit na yon, parang lumamig ang paligid. Tumigil ang pag-ungol. Tumahimik ang sulok ng bahay. At sa bintana may aninong lumayo, napunit, at unti-unting naglaho sa hangin. Gabi. Sa bahay ni Minerva. Wala nang aninong gumagapang. Wala nang pintuang bumubukas. At sa unang pagkakataon, si Denden ay himbing na himbing sa tulog. Si Minerva ay tahimik na nakaupo sa tabi ng altar, may hawak na puting kandila. Habang pinagmamasdan niya ito, muling sumagi sa isip niya ang mga salitang iniwan ni Aling Petra. Ang liwanag ng isang ina ay mas malakas kaysa sa dilim ng kahit anong sumpa. Ngumiti siya. At sinindihan ang kandila, hindi upang itaboy ang dilim, kundi upang ipagpasalamat ang liwanag. Kabanata 6, ang alay ng pagpapatawad. Mula nang patawarin ni Minerva si Aling Lagring, tila ba bumalik ang katahimikan sa kanyang paligid. Ngunit alam niyang hindi pa ito ganap na kapayapaan, kundi isang panandaliang pahinga mula sa isang digmaang espiritual na matagal nang bumabalot sa palengke. Kahit wala na ang aninong gumagapang sa kanyang dingding, kahit tahimik na ang gabi, may kung anong laman ng kanyang puso ang hindi pa rin matahimik. At iyon ay ang sama ng loob, hindi kay Aling Lagring, kundi sa lahat ng taong minsang ngumiti sa kanya sa araw, ngunit binangungot siya sa gabi sa anyo ng inggit at tsismis. Lalo na kay Tina. Si Tina, ang kasamahan niyang nagbebenta ng baboy sa palengke. Si Tina na minsang tinawag siyang imadamot, ng agaw ng suki, at maarte. Kahit kailanman ay hindi niya pinakitaan ng masama. Si Tina na laging may irap ang mata tuwing may mamimiling lalapit kay Minerva. Si Tina na, sa pagkakaalam ni Minerva, ay siyang unang nagbulong kay Lagring ng mga kasinungalingan. Noong araw na yon, pinilit niyang bumalik sa palengke. Bitbit ang ilang isda mula sa maliit niyang huli sa ilog, muli siyang naupo sa kanyang pwesto. Marami pa rin ang lumapit sa kanya, tila mas marami pa nga kaysa dati. Uy, Minerva! Akala ko di ka nababalik ha. Namiss ka ng suki mo dito. Si Ate Lagring hindi na raw nagtitinda. Tahimik lang siyang ngumiti. Pinilit niyang huwag ipakita ang halu-halong emosyon sa kanyang dibdib, lungkot, awa, at galit. Habang abala siya sa pagbebenta, biglang sumulpot si Tina. Nakatayo ito sa kabilang dulo ng bangketa. Nakasandal sa kanyang timbangan. Nakatitig sa kanya. Wala itong bitbit. Walang paninda. Wala ring ngiti. Tanging malamig na tingin at kumpas ng ilong. Nagpatuloy si Minerva sa pagtitinda, pilit na hindi pinapansin ang pagtingin ni Tina. Ngunit sa kanyang puso, parang may apoy na bumubulong, bakit siya nariyan pa rin? Bakit siya parang hindi naapektuhan? Ako ang nagdusa. Ako ang halos mamatay. Siya. Parang wala lang . Nagsimulang magdilim ang paningin niya. At muli, sa sulok ng kanyang mata, may nakita siyang aninong pamilyar, ang nilalang na minsang sumanib kay Lagring. Nakatayo ito sa likod ni Tina. Mahaba ang leeg. Sunog ang balat. Wala itong mata, ngunit nakangiti. Hindi siya inaalok ng takot. Inaalok siya ng galit. Minerva, tila bulong ng nilalang. Labanan mo siya.
Siraan mo siya. Gumanti ka Napapitlag siya. Parang nanigas ang katawan niya sa pwesto. At biglang pumutok ang isang bote ng suka sa kanyang likuran. Nabasa ang kanyang likod. Nagtawanan ang ilang tindera. Narinig niyang bumulong ang isa. Binabalikan na naman yan ni Tina. Ang iba nagtatawa. Ang iba napapailing. At doon sumabog ang damdamin ni Minerva. Lumapit siya kay Tina. Tumigil ang buong palengke. Kahit ang mga manok at baboy sa gilid, tila natahimik. Tina, mariing sabi ni Minerva, anuman ang galit mo sa akin, tapos na. Hindi ko na kayang dalhin ito. Tila nagulat si Tina. Hindi makaimik. Patawarin mo ako kung nasaktan kita, kahit hindi ko alam kung kailan o paano. Pero tapos na ako sa galit. Gusto kong mamuhay para sa anak ko. Gusto kong matahimik. At kung may sumanib man sa iyo ngayon, hindi ko na siya kinatatakutan. Napalingon ang ilang tindera. Ang iba natahimik sa pag-uusap. Si Tina nanlaki ang mata. Ngunit bago pa ito makasagot, biglang nanginig ang katawan niya. At sa harap ng lahat, napaluhod si Tina. Nanginginig. Namumutla. Minerva, usal nito, may bumubulong sa akin gabi-gabi, may sinasakal ako sa panaginip ko, ikaw ang tinutulak ko sa hukay, pero ayoko na. Lumapit si Minerva. Inalalayan si Tina. At sa pagkakapatong ng kanilang mga palad, isang malamig na hangin ang dumaan sa gitna ng palengke. Ang mga plastik na bag lumipad. Ang mga timbangan bahagyang umuga. Tumigil ang lahat. At mula sa isang sulok, nakita nilang tila may lumalabas sa katawan ni Tina, isang itim na usok, umaalulong, nagsusumigaw ng hindi pa ako tapos. Ngunit habang hinahawakan ni Minerva ang kamay ni Tina, patuloy siyang nagdasal. Sa ngalan ng Panginoon, nilalayas ka namin. Hindi ka na dapat manatili rito. Sa liwanag ako, hindi na sa dilim. Umalinggaw ang sigaw ng espiritu. Hanggang sa ito'y tuluyang maglaho. Ilang minuto pa ang lumipas, tahimik ang palengke. Si Tina, humahagulgol. Si Minerva, umiiyak din. Lumapit ang ilang kasamahan. Ang iba, yakap si Tina. Ang iba, tinatapik si Minerva sa balikat. At sa unang pagkakataon, ang palengke ay napuno hindi ng inggit, kundi ng pag-unawa. Gabi. Sa bahay. Habang inaakay si Denden papuntang kama, lumapit ang bata sa kanyang ina. Nay, masaya ka na po? Ngumiti si Minerva. Anak. Mas magaan na ang puso ni nanay. Wala na po yung multo. Hinaplos niya ang ulo ng anak. Wala na, anak. Kasi napatawad na natin sila. At napatawad ko na rin ang sarili ko. Kabanata 7, ang batis ng alaala. Kinabukasan, matapos ang hindi inaasahang tagpo sa palengke, nagising si Minerva sa isang katahimikang bihira niyang maranasan. Wala ang tunog ng kalansing ng mga lata sa gilid ng pader, wala ang tila palahaw ng hangin na nagdadala ng mga bulong sa gabi. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, mahimbing ang tulog ni Denden, at walang takot si Minerva na humarap sa salamin. Ngunit may isang pakiramdam sa kanyang dibdib na hindi pa rin mawaglit, ang pakiramdam na hindi pa tapos ang lahat. Kaya't pinasya niyang bumalik sa isang lugar na matagal na niyang iniiwasan, ang baryo kung saan siya lumaki. Ang pagbabalik. Bitbit ang isang lumang backpack, nagpaalam siya kay Aling Bebang, ang kanyang kapitbahay, upang bantayan si Denden sa isang araw. Bakit mo naisipang bumalik doon, ne? Tanong ni Aling Bebang. Tingin ko doon talaga nagsimula ang lahat, sagot ni Minerva habang naglalakad papalayo. Ang baryong iyon ay nasa paanan ng bundok, kung saan ang mga tao'y tahimik, at ang mga chismis ay parang ugat ng puno, malalim, mahirap bunutin. Sa biyahe, tila sunod-sunod ang alaala na bumabalik. Si nanay na laging nananahimik, laging may hawak na rosaryo, pero laging may itinatagong pangamba. Si tatay na hindi niya kailanman nakilala. Ang sabi lumayas dahil ang kanyang ina ay may kakaibang pinagmulan. Pagdating niya sa baryo, napansin niyang mas marami ng bakanteng bahay. Maraming tumandang walang pamilya. Maraming bakas ng pag-iwas sa mga dating sigla ng kabataan. Sa ilalim ng punong balete sa may batis, umupo siya. Dito siya madalas maglaro noong bata pa. Dito rin niya unang narinig ang kwento tungkol sa lola niyang si Orencia, na sinasabing isang imanggagamot na kinatakutan.
Huwag kang lalapit sa pamilya ni Orencia, bulong ng mga matatanda noon. May dalang kamalasan yang linya ng dugo nila. Pero ang ina ni Minerva ay lumaban sa tsismis. Pinilit nitong maging normal ang buhay, pinilit ibalik ang tiwala ng baryo. Pero tila ang paniniwala ng marami mas makapangyarihan kaysa katotohanan. Ikaw ang anak ng isang sumpa. Naalala niyang minsan, habang naglalaro siya sa tabi ng batis, tinapunan siya ng lupa ng mga batang kaedad niya. Bruha kang bata ka, sigaw ng isa. Hindi ka namin kalaro, sinumpa ka. Umuwi siyang duguan ng tuhod, at ang ina niya ay niyakap lang siya ng mahigpit. Mahal kita, anak, sabi nito. Kahit pa hindi ka nila kayang tanggapin. Ngayon, habang nakaupo sa parehong batong inupuan niya noon, lumuluha siya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng pagkaunawa. Hindi ang kulam ang unang sumira sa kanya. Hindi ang inggit ni Tina. Hindi ang paninira ni Lagring. Ang unang mansa sa kanyang pagkatao ay ang paniniwala ng mga tao sa sumpa, isang paniniwalang itinanim sa kanya, kahit wala siyang kasalanan. Ang lihim ni Orencia. Lumapit si Aling Pilar, isa sa matatandang kapitbahay nila noon. Minerva, bulalas nito, anak ka nga ni Clara. Kamukhang kamukha mo siya. Tumango si Minerva. Gusto ko lang pong malaman ano po ba talaga si Lola Orencia. Nagkatinginan ang matanda at ang ilang nasa paligid. Tahimik. Hanggang sa umiling si Aling Pilar at tumingin sa langit. Hindi siya mangkukulam pero pinaniwalaan siyang isa. Dahil natuto siyang gamutin ang mga hindi kayang gamutin ng iba. Gumaling ang may sugat, ang may bukol, ang nababaliw pero hindi gumaling ang puso ng mga kapitbahay naming naniniwalang may kapalit ang lahat. May kapalit po ba? Meron. Paninira. Takot. Inggit. Iyon ang kapalit. Hindi dahil sa sumpa, kundi dahil sa takot ng mga tao sa hindi nila maintindihan. Tahimik si Minerva. Minerva, sabi ni Aling Pilar, ikaw ang bunga ng lahing pinipilit sirain ng tsismis. Pero hindi mo kailangang ituloy ang takbo ng sakit. Maari mo itong putulin. Sa'yo ang desisyon. Ang tunay na sumpa. Sa kanyang pagbabalik sa bahay, tila ba nabunot sa puso ni Minerva ang matagal ng tinik. Ang tunay na sumpa ay hindi ang kulam. Hindi ang anino. Hindi ang sigaw ng multo. Ang tunay na sumpa ay ang galit na naipamana mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. At siya ang pipigil nito. Gabi. Sa tabi ng kama ni Denden. Nay, bulong ni Denden, na naginip po ako may ilaw po sa palengke. Tapos lumipad yung itim na ulap palayo. Ang sabi sa akin ng ilaw. Salamat sa pagpatawad. Napangiti si Minerva. Iyon ang totoo, anak, bulong niya habang hinahaplos ang buhok ng bata. Tapos na ang sumpa. At tayo na ang magsisimula ng bago. Kabanata 8, ang lihim sa gitna ng palengke. Nagising si Minerva ng madaling araw, dala pa rin ang bigat ng kanyang natuklasan mula sa baryo. Ngunit sa kabila nito, may liwanag na sa kanyang mga mata, isang katatagan na hindi na kayang takutin ng anino. Hindi siya ang may sumpa. At hindi na siya magpapasinda. Habang binubuksan niya ang kanyang maliit na kwaderno ng mga tala sa mga suki at utang, napansin niyang halos isang buwan na pala siyang hindi nakapagtinda. Pero ngayong unti-unti nang humuhupa ang sakit ng katawan, at tila ba unti-unti ring lumilinaw ang kanyang isipan, pinasya niyang bumalik sa palengke. Hindi para magtinda kundi para magmasid. May kailangang malaman si Minerva. May kailangang ilantad. Pagbabalik sa palengke. Mula sa di kalayuan, tinanaw ni Minerva ang palengke. Wala pa ring pagbabago. Maaga pa, ngunit nandoon na ang mga naglalatag ng paninda, may isda, gulay, karneng bagong katay. Nakita niya si Tina, abala sa pag-ayos ng mga bangus. Si Lagring naman ay kausap si Aling Minda, halatang nakangisi, habang pasimpleng sumulyap sa direksyong kinaroroonan niya. Hindi siya lumapit. Dumaan siya sa gilid, sa mismong sulok ng palengke, kung saan matatagpuan ang isang maliit na bodega, ang dating imbakan ng mga panindang kinokumpiska kapag may umano'y violation. Narinig niya noon na ang bodegang ito ay hindi basta imbakan lang. Isa raw itong lugar kung saan sinisiraan ang ilang tindera. Kapag gusto ng isang imataas ang koneksyon, na maalis ang isang suki, isang reklamo lang at agad tinatawag ang pansin ng pamunuan. May lumalaso ng isda. May panis na paninda. Mga salitang walang patunay pero may bigat sa palengke.
Napakunot ang noo ni Minerva. Isa ba siya sa mga pinatamaan noon? Ang dating Aling Narsing. Minerva. Isang paos ngunit pamilyar na tinig ang tumawag sa kanya. Paglingon niya, nakita niya si Aling Narsing, dating tagabantay ng imbakan, ngayon ay halos di na lumalabas. Aling Narsing kayo po. Anak. Alam ko kung bakit ka narito, anang matanda habang siya'y tinatawag papasok sa isang maliit na silid sa likod ng bodega. Pag-upo nila sa lumang silya, nagbukas ng kahon si Aling Narsing. Matagal ko nang tinago ito, bulong niya. Mga papel, reklamo, at listahan ng mga pangalan ng pinatalsik, hindi dahil sa tunay na kasalanan, kundi dahil hindi nila sinunod ang kagustuhan ng ilan sa loob ng samahan. Isinilid ni Aling Narsing sa mesa ang mga papel. Nakita ni Minerva ang ilang pangalan, Luisa, Celi, Marites, lahat ay dati niyang kasabay magtinda, pero bigla na lang nawala. Pinalaya sila dahil sa inggit. Higit pa roon, sagot ni Aling Narsing. May sindikato sa likod ng pamunuan ng palengke. Kapag ayaw mong sumali sa palitan ng pabor, ibagsak ka nila. At ang pinakamabisang paraan? Chismis, paninira at minsan, kulam. Napasinghap si Minerva. Si Tina, tanong niya, bahagi rin ba? Hindi siya ang ugat, pero isa siya sa ginagamit. Naniwala sa kapangyarihan ng kulam. At nung makita niyang ikaw ang may pinakamalakas na suki, ikaw ang napiling puntiryahin. Tahimik si Minerva. Uminit ang kanyang dibdib. Paano niyo po nalaman lahat to? Kasi minsan, ako rin ang naging bahagi niyan, pag-amin ng matanda. Pero nung makita kong pati mga inosente na ang sinasaktan, umatras ako. Tinanggap ko ang pagbagsak ko para lang hindi na madamay pa ang iba. Pero hindi ko kayang hindi magsalita ngayon. Ang desisyong mahirap. Anong balak mo ngayon? Tanong ni Aling Narsing habang ibinabalik ang mga papel sa kahon. Hinawakan ni Minerva ang isang papel kung saan nakasulat ang kanyang pangalan, naka-highlight, may sulat kamay na, mataas na suki, pwedeng targetin. Ilalantad ko ang totoo, sagot niya. Kahit ako pa ang mapahamak. Hindi na ako matatakot. Lalo na't alam kong hindi lang ako ang naging biktima. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi ito magiging madali. Kailangan niyang ipunin ang lakas, hindi lang ng katawan, kundi ng loob. Kailangan niyang humarap sa pamunuan, humingi ng tulong sa mga kapwa tindera na tahimik na lang sa takot. At higit sa lahat, kailangan niyang patunayan sa sarili na kaya niyang labanan ang sumpa, kahit ito'y masalimuot at nakatago sa kasinungalingan ng mga tao. Ang panaginip ng pagbangon. Gabing-gabi na nang makauwi si Minerva. Nakatulog siyang yakap ang kahong ibinigay ni Aling Narsing. Sa kanyang panaginip, nakita niyang muli ang palengke. Pero hindi ito madilim. Punong-puno ito ng liwanag. Lahat ng tindera ay magkaakbay, nagtutulungan. Wala nang nagsisiraan. Wala nang kulam. Wala nang takot. At sa gitna nito, isang boses ang kanyang narinig. Ang katotohanan, anak, ang siyang magpapalaya. Pagdilat niya ng mata, may luha sa kanyang pisngi. Ngunit may ngiti rin. Bukas, lalaban siya. Kabanata 9, ang paglilitis sa dilim. Maagang nagising si Minerva. Sa kanyang dibdib, tumitibok ang kaba, hindi dahil sa takot, kundi sa tindi ng desisyong kanyang nilakasan ng loob gawin, ilantad ang lihim ng palengke. Nakahain ng ebidensya, ang mga dokumentong ibinigay ni Aling Narsing, mga pangalan, listahan, at testimonya ng mga dating tindera na ngayoy natakot nang bumalik. Sa dami ng natuklasan niyang katiwalian at kasinungalingan, hindi na siya maaaring manahimik. Ngayong araw, magsasagawa ng pangkalahatang pagpupulong ang pamunuan ng palengke, kasama ang mga tindera. Isa itong regular na asambleya kung saan pinag-uusapan ang mga problema, bayarin, at alituntunin sa lugar. Ngunit para kay Minerva, ito ang magiging entablado ng katotohanan. Ang pagpupulong. Sa lumang multipurpose hall sa tabi ng palengke, isa-isang dumating ang mga tindera. Karamihan ay may baong reklamo sa mababang benta, may ilang iritadong hindi nakapagtinda, at may ilang tahimik lang, tulad ni Minerva, na sa sulok ay hawak-hawak ang kahon ng dokumento. Si Tina ay nandoon din, nakaupo sa unahan. Nakaayos ang buhok, maayos ang suot, at nakangiti, ngunit sa likod ng kanyang ngiti, dama ni Minerva ang pagtatago ng pag-aalala. Lumapit ang tagapangulo, si Mang Rudy, isang retiradong kapitan ng barangay na ngayoy siya ring namumuno sa samahan ng mga tindera. Simulan na natin, wika ni Mang Rudy habang tinatapik ang mikropono.
Isa-isang binasa ang mga lumang isyu, pagkasira ng bubong, pagtaas ng bayad sa kuryente, at reklamo sa hindi patas na pwesto. Tahimik si Minerva. Hindi pa siya ang panahon. Ngunit habang tumatagal, parang lumalalim ang kanyang buntong hininga. Meron po ba sa inyo na gustong magsalita? Tanong ni Mang Rudy. Doon na siya tumayo. Ang pagtindig ni Minerva. Ginoo, mga kasamahan, panimula ni Minerva habang daladala ang kahon, ako po ay hindi magsasalita tungkol sa paninda, kundi sa paninira. Nagkagulo ang mga bulungan. Napalingon si Tina, at kahit si Aling Lagring na abala sa panunukli ay napaangat ang kilay. Tinatanggap natin ang mga patakaran sa palengke. Ngunit paano kung may mga patakarang sinasadyang gamitin laban sa atin? Paano kung ang mga reklamo ay imbento lamang para tanggalin ang mga masisipag na tindera? Para patahimikin ang mga ayaw magbigay ng lagay? O para lamang bigyang daan ang may koneksyon? Humikab ang katahimikan. Isang babae sa likuran ang biglang bumulong. Anong ibig mong sabihin, Minerva? Dahan-dahang inilapag ni Minerva ang kahon. Isa-isang inilabas ang dokumento. May mga pangalan dito, mga tindera na pinaalis, pinaratangan, pero walang patunay. Narito rin ang lihim na tala ng mga target, kasama ako sa listahan. At ang dahilan? Dahil marami akong suki. Dahil ayaw kong sumali sa kalakaran. Kalokohan yan, sigaw ni Tina, tumayo at galit na galit. Paninira yan. Luma na yang issue. Ngunit bago pa siya makapagsalita pa, nagsalita si Aling Narsing mula sa likuran. Ako ang dating tagabantay ng bodega. Ako mismo ang nag-ingat sa mga papel na yan. At totoo ang sinasabi ni Minerva. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. May ilan nang natutulala. Si Mang Rudy, bagamat nabigla, ay hindi nakapagsalita agad. Ang lihim ng kulam. Hindi pa dyan nagtatapos, dagdag ni Minerva. Sa sobrang lalim ng inggit, hindi lang salita at papel ang ginamit laban sa akin. Kinulam ako. Lalong lumakas ang bulungan. May ilan ang natawa. Pero may ilan ang tahimik na lang, tila ba alam na nila. Baka may ebidensya ka rin sa kulam, pang-uyam ni Tina. Tumayo si Minerva, inabot ang isa pang envelope. Narito ang pahayag ng albularyong tumulong sa akin. Ang larawan ng mutya na ginamit laban sa akin. At higit sa lahat, ang mga patunay na may iba pang nakaranas ng hindi maipaliwanag na sakit matapos tanggihan ang mga alok ng ilang kasama natin dito. Hindi na mapakali si Tina. Maging si Aling Lagring ay lumipat ng pwesto palayo sa kanya. Ang paghuhukom. Matapos ang mahabang katahimikan, nagsalita si Mang Rudy. Ang bigat ng mga paratang. Ngunit may mga dokumento. May testimonya. May pahayag ang isa sa mga dating opisyal ng palengke. Wala tayong magagawa kundi mag-imbestiga. Isang boto ang isinagawa, suspensyon muna kay Tina habang iniimbestigahan ang paratang. Hindi ito matanggap ng babae at bigla siyang sumigaw. Mga ingrata kayo. Kung wala ako, di kayo kikita. Ngunit walang kumampi sa kanya. Sa halip, isang tindera ang tumayo. Minerva, patawad kung di kami nagsalita noon. Natakot kami. Pero ngayon salamat. Sunod-sunod na ang pag-amin ng ilan, may nagsabing nakatanggap ng babala noon, may iba't ibang bersyon ng mga pananakit, pagkakasakit, at bigla ang pagkawala ng suki. Ang gabi ng katahimikan. Kinagabihan, tahimik si Minerva habang tinitimpla ang gatas ng kanyang anak. Wala na ang kirot sa katawan. Wala na ang kabog ng dibdib. Sa wakas, gumaan ang kanyang loob. Ang kanyang pagkakabagsak ay hindi naging wakas, ito'y naging simula ng pagbangon hindi lang para sa kanya, kundi sa buong palengke. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang lahat. May darating pang pagsubok. Ngunit ngayon, hindi na siya mag-isa. Kabanata 10, ang liwanag sa gitna ng palengke. Ang araw ay sumik ng maliwanag, ngunit para kay Minerva, parang may bagong liwanag na sumik sa kanyang buhay. Pagdilat ng mata, hindi na siya tinatabla ng takot, ng alinlangan. Ang mga alaala ng dilim, ng inggit, at ng mga lihim ay nagsisilbing paalala na hindi siya nag-iisa at hindi na siya kailanman matatakot pa. Ang palengke, na siyang naging puok ng mga pagsubok, ay magiging simula ng isang bagong pag-asa. Ang pagsisisi ni Tina. Matapos ang ilang linggong investigasyon, dumating ang araw ng huling desisyon. Si Tina, sa kabila ng kanyang matinding galit at paninindigan na huwag magpatalo, ay tinanggap ang kanyang pagkatalo.
Kasama ang ilang kasamahan sa palengke, nagpunta siya kay Minerva upang humingi ng tawad. Minerva, sabay na bitin sa mga salitang nahulog sa kanyang bibig, patawad kung ginawa ko iyon sa'yo. Hindi ko naisip kung ano ang magiging epekto. Hindi ko kayang magtago ng mga lihim pa. Hindi ko na kayang magpatuloy sa ganitong paraan. Tahimik si Minerva. Naglalaban ng damdamin, may galit, may sakit, pero higit sa lahat, may malasakit. Ang hindi mo alam, Tina, sagot ni Minerva, ay kung paano ko naranasan ang mawalan. Nawalan ako ng maraming bagay. Hindi mo lang alam kung gaano kahirap ang mawalan ng tiwala sa sarili. Tina ay napayuko. Ang hirap pala, anya, kapag hindi ka kinikilala. Kapag wala kang puwang sa mundo ng mga tao. Kaya't siguro, yun ang nagtulak sa akin para gawin ang lahat ng yon. Nakangiti si Minerva, hindi ng galit kundi ng malasakit. Hindi ko pinatawad kaagad. Pero hindi ko rin ikinokondon ang ginawa mo. Ang kailangan ko lang, Tina, ay makita mong matuto ka. Hindi sa lahat ng oras, makikinabang ka sa kasamaan. Tina ay ngumiti ng may luha sa mata. Patawad, Minerva. Ang pagpapatawad at pagbangon. Habang ang iba sa palengke ay nagsimula ng magtulungan muli, nagbukas ng isang bagong kabanata para kay Minerva. Kasama ang mga kababayang nagsisiwalat ng katotohanan, natutunan nilang mas mahalaga ang magtulungan kaysa magtago ng mga lihim. Si Aling Narsing, na naging mahalagang saksi sa paglalahad ng mga ebidensya, ay nagdesisyon ring bumalik sa palengke at magsimula ng bagong buhay. Ang mga tindera na noon ay tahimik na tinanggap ang mga kaganapan ay nagsimulang magsalita at magtulungan. At si Mang Rudy, ang matandang tagapangulo ng palengke, ay umamin din sa mga pagkakamali ng pamunuan. Dahil sa pagkakasala ng ilan sa amin, naranasan ng ating mga kapwa tindera ang matinding sakit. Kaya't sa aking liderato, magsisimula tayong magbagong buhay. Ang pagtanggap ng bagong pag-asa. Dumating ang araw ng pagdinig sa kaso ni Tina. Ang pamunuan ng palengke, pati na rin ang mga kasamahan sa negosyo, ay nagtipon-tipon upang magdesisyon sa magiging kapalaran ng dating alingaungaw. Ang resulta ng investigasyon ay nagpahayag na si Tina ay pinatawad ng buong palengke, at siya ay binigyan ng pagkakataon upang muling magsimula. Ang pinakahuli nilang pasya, hindi lang si Tina ang dapat patawarin, ang buong palengke ay kailangang magsimula muli. Ang bawat tindera ay naging kasangga sa pagtutulungan, hindi na sila nag-aaway, at ang buong pamayanan ay nagsimulang magtulungan upang mas mapabuti ang kanilang negosyo. Nang dumating ang araw na inihayag ang kanilang desisyon, ang palengke ay nagbukas muli, mas maliwanag, mas buo, at puno ng sigla. Ang bagong simula ni Minerva. Si Minerva, na naging instrumento ng pagbabago, ay muling nagbukas ng tindahan. Ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa. Kasama ang kanyang mga suki, mga kaibigan, at mga kasama sa palengke, muling itinaguyod nila ang kanilang mga buhay. Ang dating palengke na puno ng inggit, kasinungalingan, at takot ay nagbago. Ngayon, ito ay isang lugar ng pagtutulungan, ng pagkakaisa. Ang mga tindera ay nagsimulang magbigay ng tulong sa isa't isa, hindi na kinakailangan ng takot sa anumang pang-aabuso o pamimilit. Ang araw na iyon ay hindi lamang pagtatapos ng isang kwento, kundi simula ng bagong buhay. Sa palengke na ito, walang lugar ang kasamaan. Ang aral ng kwento. Habang tinitimbang ni Minerva ang bawat hakbang na kanyang tinahak, napansin niyang natutunan niya ang pinakamahalagang leksyon sa buhay, ang katotohanan at pagkakaisa ay mas malakas kaysa anumang sumpa. Ang takot, ang inggit, at ang kasamaan ay hindi pwedeng magtagumpay kung mayroong tapang at malasakit sa puso ng isang tao. Ang kwento ni Minerva ay nagsilbing gabay sa lahat ng mga tao sa palengke at pati na rin sa mga nakikinig ng kanyang kwento. Sa pagtatapos ng lahat ng pagsubok, ipinakita niya na hindi kailanman dapat mawalan ng pag-asa. Sa bawat dilim, may liwanag na naghihintay, at sa bawat pagtalikod ng takot, may bagong buhay na naghihintay. Ang bagong liwanag ng palengke. Habang ang araw ay lumulubog, ang palengke ay puno ng buhay. Si Minerva ay nakaupo sa harap ng kanyang tindahan, ang mga suki niya ay nagsisilibot, at ang mga kababaihan sa paligid ay nagtutulungan. Pagtulungan natin to, sabi ni Minerva sa kanyang sarili, habang tinitingnan ang mga tao sa paligid. Pagtulungan natin ang palengke. Pagtulungan natin ang bawat isa. At sa kabila ng lahat ng pagsubok, natutunan ni Minerva na ang pinakamahalagang bagay ay hindi kung paano siya lumaban, kundi kung paano siya umibig at magpatawad, at sa ganitong paraan, siya ay muling nakatayo at nagsimula.
Ang sumpa sa palengke ay nagtapos sa isang masalimuot, ngunit makulay na pagtatapos. Si Minerva, mula sa pagiging isang simpleng tindera, ay naging simbolo ng tapang, katotohanan, at pagbabagong buhay. Aral sa kwento. Ang tunay na tagumpay ay hindi kailanman dapat kainggitan, kundi dapat gawing inspirasyon. Ang kabutihang loob, pananampalataya, at pagpapatawad ay higit pa sa anumang sumpa. Salamat po sa pagsubaybay. Please subscribe po sa ating channel. God bless.